Nakakapagod. Lagi na lang ganito. Paulit-ulit. Pwede pa sila masaya, kinakaya. Ako kaya? Kakayanin ko pa ba? Hanggang kailan? Nakita ko na naman tong proof na to. Sila na naman ang bungad sa umaga ko. Hay, tamang-tahan ba to? Miss Mumar? Miss Mumar? Yes po, ma'am. Nakikinig ka ba sa akin? Opo, ma'am. Oh, uulitin ko. Ang baba ng score mo. Ang dali-dali na nga ng exam ko eh. Do better! Ganyan ba ang running for cum laude? I expected more from you. At ano ba ang basehan sa buhay? Sa isang kaperasong papel? Pero okay lang. Number lang naman to. Ayun lang to. Kaya ko to. Guys, bakit mag-outing tayo? Total tapos na naman ang semester eh. Oo nga, unwind. Pahangin lang kayo. Set na ako ng date and place ha. Pero mas maganda kung nakikinig yung kasi dyan, di ba? Huy, Bes! Ay, ano ba kasi yun? Nagpaplano kami ng outing. Kaso, preoccupied ka. Ano bang iniisip mo yung exam na naman? Eh kasi naman si ma'am, sabay ganun sinabi. Bes, hindi naman kasi paunahan sa buhay eh. Tsaka ano ka ba, ang dami mong talent. Ikaw pa ba? Si ma'am din naman kasi, minsan na nga lang magklase. Puro surprise quiz pa. Di naman magaling magturo. Pero bes, major subject kasi yun. Anong magagawa ko kung magaling ako sa ibang subject, pero palpak naman sa major? Ito kasing utak ko hindi nabibigla. Less tao ka, hindi ka perfectong tao. Pero sa mata nila, dapat perfect. No rooms for failure. Ate! Ate! Pwede ko ba tulong sa assignments ko? Ate, hindi ko lang po kasi maintindihan yung math ko eh. Ano ba? Ano bang hindi mo maintindihan, ha? Pagod ako, kulit mo. Paulit-ulit ka, ate ka lang ate. Tanong ka lang tanong. Gusto kong magpahinga, pagod ako. Tantanan mo muna ako, pwede? Ate, mahina po kasi ako sa math eh. Ikaw yung magaling. Nakakainis. Nakakainis ang buhay na to. Shit! Sumubay pa talaga. Romany, Tassie, tayo na naman ako. Nag-aral ba kayo, guys? Magaya ako, ha? Less ako ay common sense of the na lang. May common sense ba? Nakakainis kasi magpalungkos na naman parang kahapon nagpalungkos ko sa backyard. Pero girl, sabihin ko mo kung ano pinapagos mo si ChatGPT. ChatGPT, pwede mo ba kayo gawa ng quiz? Ay, naku, kayo talaga sa sama ng ugali niyo. Baka may makarinig sa inyo kasi kasubok tayo kay ma'am. Ay, naku, alam niyo naman ang ugali. So, Kasi girl, nakala ko yung pupurihin mo si Mom. Ipakapit pala sa dulo. tara na nga, baka maliit pa tayo. Gani talaga. Sige, pasok na tayo. Oh, ang tahimik niyo naman. Parang kinakabahan pa kayo. Eh, kayo to kaninang ready? Mag-review na tayo. Bunso. Sorry, Bunso, ha?
Sorry kung nasigawan kita. Tapos ayoko pa nabunta ng galit ko. Pagod lang si ate nun. Okay na yun, ate. Salamat po sa regalo. Oh, bakit parang hindi ka masaya? Buksan mo na ang gift ni ate sa'yo. Wow! Ganda naman ang gift mo! Thank you, ate! Oh, yung mga assignment mo, tapos mo na ba yun? Kunin mo na, Lika, para matulungan kita. Sige! Sige, pare, mamaya na lang. Siyang buhay ka. Talo na naman sa sugal. Ano to? Ano to? Test paper. Piloso po. Alam kong test paper yan. Ang punto ko, bakit ganyan ang mga scores mo? Pero scores pa rin to, ma. Babawi naman ako eh. Ah, sus kang bata. Punso, pumasok ka muna sa room mo. Kapag kinakausap ka, humarap ka. Bastos ka. Sinabi ko na sa'yo, ma, nababawi ako. At nakakapagtaka ha, may pakialam ko pa pala sa pag-aaral ko. As far as I know, matagal ka nang walang pakialam sa amin. Simula nung iniwan ka ni Papa dahil dyan sa kasalanan mo. Isa ka kasing pabayang asawa. At sino nagbigay sa'yo ng karapatan para sagot-sagutan ako, ha? Ganyan na ba idudulot Nang sa'yo? ano, ma? Ang mga kaibigan ko? Gusto mo talagang malaman kung ano nangyayari sa buhay ko? Ma, pagod na ako. Pagod na akong mag-aral at the same time magtrabaho para ano? May panggastos ka dyan sa lecheng sugal mo na yan? Ano? Sasampalin mo na naman ako? Sige, ituloy mo para malaman ng lahat na wala kang kwentang ina. Sige, sabihin mo na nanay mo pa rin ako. Pero Leche, ma, paano ako? Anak mo pa rin naman ako, di ba? Dapat hindi mo nililipat sa akin ang responsibilidad mo bilang ina. Kasi minsan, ma, gusto ko rin maging mahina. Gusto ko rin maging mayroong masasandalan, ma. Pero hindi ko magawa. Kasi panganay ako. Paano? Paano pag nawala ako? Sa akin kayo nakaasa. Wala kayong masasandalan kung hindi ako. Paano nang gagawin ko? Hindi ko na kaya. Gusto ko na matapos ang lahat. Gusto ko na magpahinga. Mamimiss niyo kaya ako pag nawala na ako? Magiging tama na ba ako sa paningin ninyo? Mas okay nang tapusin ko na ang buhay ko kaysa lumaban sa mga taong hindi naman nakikita ang halaga ko. Ba't ako kulit mo? Ganyan ba ang running for cum laude? At sino ang iyakap sa panganay? Nakala ng lahat malakas palagi. Pero ang gusto lang naman ay makaramdam ng kakampi. Sa panganay ng tingin ng lahat ay masama ang ugali. But just like others, want to be loved and understood by others. Sa panganay na natutong tumayo sa sariling paa at magtago ng totoong nararamdaman. Sino ang yayakap sa akin? Hi, Miss Romany. I'm glad you came today. Wala na po kasi akong ibang malapitan. Mukhang mabigat na ang pinagdadaanan mo ngayong mga nakaraang araw. Sobrang bigat na po. Gulong-gulo na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. I'm here with you. Hindi ka nag-iisa ngayon. Kakampi mo ko. Kailan mo unang naramdaman na nagsisimula na ikaw maging mabigat? Nung sunod-sunod na po, pressure sa school. Tapos, yung mga responsibilidad na hindi naman dapat ako yung pumapasan. Pero ako lahat. So, ang ibig mo bang sabihin, naging sabay-sabay na ang pressure mula sa school at sa pamilya? Opo. And it feels overwhelming. Parang wala kang pahinga. Opo, kasi para kahit anong gawin ko, kulang pa rin, hindi pa rin sapat. Alam mo, maraming tao nakakaramdam ng ganito. Kapag sobrang dami na nilang responsibilidad, hindi ka nag-iisa. Talaga po ba? Oo, at katulad nila, valid yung nararamdaman mo. Pagod ka, nasasaktan ka. Ano ang pinakamabigat para sa ngayon? Yung pakiramdam na kailangang lagi kang matatag. Hindi pwedeng maging mahina. Kasi walang ate si ate. Ako lang ang sasalo. Parang hindi ka pinabayarang magmamahina. Opo.
Ano ang nararamdaman mo kapag iniisip mo kailangan mong gawin lahat? Nakakapagod. At minsan, gusto ko na lang tumigil. Kapag sinabi mong tumigil, ano ang ibig sabihin? Yung mawala na lang. Salamat sa pagiging honest mo. Mahalaga yan. Pero gusto kong tulungan kang manatiling ligtas. Pwede ba tayong gumawa ng paraan para malagpasan mo to? Hindi mo kailangang akuin lahat mag-isa. May ibang paraan para harapin ito. Halimbawa, sino sa buhay mo ang pwede mong malapitan kahit pa? Mga kaibigan ko po. That's a good start. Ibig sabihin may support system pa rin. Minsan iniisip natin na kailangan kong kayanin lahat. Pero pwede rin naman natin tingnan na pwede akong humingi ng tulong o kaya pwede kang magpahinga, mag-pause saglit. Oo nga po. At hindi ka nag-iisa sa laban ito. For now, ang goal natin ay makaramdam ka ng kaunting ginhawa, step by step. Magagawa tayo ng small plan. Ano ba ang pwede mong gawin kapag bumigat muli ang iyong nararamdaman? Tatawag po ako o kung kausapin ko sila. Good. That's you take control. Pabalikin natin ang mga napag-usapan natin. Napapagod ka. Pero may mga taong pwede kang sandalan at may mga paraan na pwede kang gawin at tulungan ang iyong sarili. We'll continue working on this together. Salamat sa tiwala mo ngayon. Salamat din po. Bad days don't mean bad life. Your feelings are valid, even the heavy ones. Your story is not over yet. One small step today is enough. Voicing out your feelings doesn't mean you're weak. Healing takes time, and that's okay.